sa paggawa ng papaitan, kung paano sumarap ito, lagyan nyo ng tamang ingredients. Huwag na huwag nyong titipirin para sumarap. Ang laman ng aking papaitan ay askara ng baka, tuwalya ng baka, taba ng baka, at saka yung bituka. Kuminsan naglalagay din ako ng puso ng baka, baga ng baka. Yun ang tamang proseso para sumarap yung ating kumpleto sa laman loob ng baka. Kaya naging mabango ang aking papaitan. Yung sikreto ko, ibibigay ko sa inyo. Pag po naglagay kayo ng star margarine, sobra pong sarap ang ating papaitan. Kasi nakakakain po ako sa restaurant na iba, hindi po ganun ang lasa. Pwede ko pong ipagmalaki o ipagyabang na talagang napakasarap ng papaitan ko. Base po sa Batangas, di po ba ang Batangas number 1? Kumakain din po ang mga tiga Batangas dito. Ang sabi po, same lang, masarap din yun sa akin. Isa pang tip, huwag tayong magtipid na ingredients. Hanggang hindi pa sumasarap ang papaitan nyo, lagyan nyo pa ng ingredients para lalong sumarap. Yung akin pong papaitan na masarap, 75 lang. Natutuwa nga po yung mga iba kasi sabi nila, masarap na, mura pa. Marami po akong customer dito pagdating ng 11, 12, hanggang alas 2. Edad kong 68 years old ngayon. Dapat di na ako nagtatrabaho. Ang inspirasyon ko, yung mga anak ko. Gusto ko, kahit matanda na ako, nabigyan ko pa rin sila ng tulong. Kung mawala man ako sa mundo, maalala nila na ang mami nila. Gusto akong nasipon. Ako po si Nenita Castro, nakatira sa Tabegue, Ginto, Bulacan. Ako po ay nakapag-aral lang ng second year high school kasi mahirap po ang nanay ko. Nagtrabaho kami kahit bata pa kami. Natuto kami kung paano kami tumayo at maghanap buhay. Nag-aral din ako ng nanay ko ng dressmaking na vocational sa Malolos. Kaya lang ho, hindi ko type yun Kaya nag-aral lang po ako at graduate pero hindi ko napakinabangan. Ang napakinabangan ko po yung pagtitinda, negosyo, gaya ng magbaboy, maglanggunisa. Hanggang kami nasunugan na mag-asawa, na bankrupt po kami. Halos wala po kaming kakainin nun. Kumain nga po kami ng NFA nun Sabi ko kay Lord noon, kahit NFA lang ang kakainin namin, basta may kakainin kami, okay lang. Ang nasunog po sa amin sa Bukawi, nagkarni po kami doon, nagkautang kami, hindi kami nabayaran. Tiniis po namin yon. Talagang mabait si Lord. Kasi sa dami po ng aming mga inanas, kautang-utang. Pero ngayon, salamat kay Lord kasi kung hindi kami tinatnubayan ng Panginoon at hindi kami binantayan, siguro po nasa kangkungan lang kami. Yung pananalig ko sa Panginoon, sobra-sobra po talaga dahil dinanas namin talaga yung walang-wala. Totaling wala. Hanggang nasanla po namin yung bahay namin, ng apartment kami, hanggang nagdasal uli ako sa Diyos na sana bigyan niya ako ng pagkakataon na makaahon. Awa ng Diyos naman po, eto na kami na pareho po kami mag-asawa na nagkaroon ng magandang hanap buhay. Simula itong aking negosyo na to, 2020, totoong buhay, 20,000 lang. Inutang ko pa rin yun. Wala nang choice kasi nga humina ahente Kaya ito na yung pinili kong hanap buhay. Kasi dito kahit maliit ang kita, nakakalibre kami sa pagkain. Plus maliit man ang kita, okay kasi masaya ako. Masaya ako dito.
Kasi lahat ng kumakain dito, kung kakausapin nyo, sabi nila masarap daw ako magluto. Yun ang katangiang binigay ng Diyos sa akin na masarap daw ako magluto. Hindi ako matipid sa ingredients. Hanggang kaya kong pasarapin ang niluluto ko, ginagawa ko. Bahala na si Lord kung tumubo ako. Pero sa totoo lang, talagang ginagastosan ko yung mga niluluto ko. Hindi ako nagtitipid. Ang bestseller po sa amin ay yung papaitan ko. Bestseller ko talaga yung papaitan. Mabango, malinamnam. Sabaw lang daw po, ulam na. Kaya thank you Lord kasi siya yung nagturo sa akin kung paano ako magluto. Meron po akong masarap na liempo ng bukawi, kaldareta, minudo ko na espesyal daw, paksiw na lechon na minana kong ingredients sa nanay ko at saka yung dinuguan. Kasi yun yung laging pinaluluto ng aking ina, yung paksiw na lechon at saka yung dinuguan. Meron akong hamonadong masarap, meron akong barbecue na masarap, meron ako na bulalo na masarap na talagang malinis. Kasi pinakukulaan ko yun, inaalis ko lahat ng taba. Ibig sabihin, yung pangit na lasa, inaalis ko. Kaya masarap talaga yung bulalo namin. Medyo mahal lang lang talaga ng konti. Yung aking pong papaitan na masarap, 75 lang. Puro 75 po ang aking gaya ng kaldareta, minudo. Pero ang aking pong lagay sa mga platito, tama lang po sa 75. Natutuwa nga po yung mga iba kasi sabi nila masarap na, mura pa. Marami po akong customer dito pagdating ng 11, 12, hanggang alas 2. Pagkaraan po nun, alas 3, sarado na kami. Karaniwang pong kumakain dito sa amin, puro masasakyan na magaganda. Kasi nakikita po nila na malinis ang tindahan namin lagi. Malinis ang banyo, malinis sa lamesa, malinis sa mga pinggan. Kaya ang customer ko po, kahit kantin lang to, karaniwan mayaman. At saka tracking. Yun ang aming customer dito. Sa pagtsatsaga ko, medyo nakapagpatayo po ako ng isang malit na bahay uli na up and down na pinagtsagaan ko po na inot-inot na ipagawa. Dito lang po sa tindahan galing yun. Wala pong ibang pinanggalingan doon kundi yung konting kita ko, ipon, tapos bili ng yero, ganun-ganon, hanggang nakabuo po ako ng isang bahay. Sa alam ko po, ang kita ko, 1,000 lang isang araw kasi nandyan yung pasweldo ng mga tao, may mga kuryente. Kaya kinukwenta ko po na kumikita lang ako ng 1,000 isang araw. Malinis na po iyon. Ang mga challenge dito, tiyaga. Kasi pag hindi ka matyaga at susuko ka agad, hindi mo mararating yung araw-araw na hirap. Sobrang hirap to, sa totoo lang. Ang routine ko, nagigising ako alas 2, magpe-pray ako, maliligo ako, pupunta na ako sa tindahan. Uuwi kami ng alas 3, di ba sobrang pagod yun? Sa edad kong 68 years old ngayon, dapat di na ako nagtatrabaho. Ang inspirasyon ko, yung mga anak ko. Gusto ko, kahit matanda na ako, nabigyan ko pa rin sila ng tulong. Kung mawala man ako sa mundo, maalala nila na ang mami nila. Totoong masipag. Gusto ko yun kahit na may trabaho mga anak ko. Ngayon nasa abroad ang anak ko,
dalawa. Tatlo yun, umuwi na isa. Pero, inspirasyon ko sila kasi mahal na mahal ko mga anak ko. Sobra. Sobra kong silang mahal. Hindi ko ipagpapalit kahit kanino. Sila inspirasyon ko talaga. Kahit napapagod ako, pag naalala ko mga anak ko, sumisigla. Kaya ako dito kahit pagod ako. Okay ako dito. Masaya ako sa mga customer ko. Sinalikuran nila ako, ate, masarap ang ulam ko. Masaya na ako. Masarap ang luto mo. Masaya na ako. Yun ang laging nakatanim sa isip ko na pagtalikod nila, sasabihin nila, masarap yung luto ko. Yun talaga nakatanim sa isip ko. Kaya naging inspirasyon ko rin yung mga kumakain dito. Talagang maligaya ako doon. Pag naririnig ko yun. Yun ang reason. Maging focus lang kayo ng katapatan sa inyong pagbebenta, sa pagluluto. Hindi kailangan yung malaking kita. Ang kailangan yung maging totoo ka sa mga customer. Kung paano sila magiging masaya sa pagkain nila. Kahit na maliit lang ang kita mo, napasaya mo yung ibang tao. Para sa akin nga, successful na ako dito. Kasi walang puminta sa luto ko. Kaya masasabi ko successful ako. Kaya Jeff Bulaluhan ang pinangalan ko dito sa aking karinderya. Kasi may edad na ako. Dumating man ang panahon na nawala ako sa mundo, katok naman, hindi na babaguhin yung Jeff na pangalan. Yun ang purpose ko. Kaya inilagay ko na ang pangalan ng Jeff Bulaluhan. Dahil yun yung bunso kong anak na siyang magmamana dito. Pag nagawi po kayo sa Giginto, Bulacan, hanapin niyo lang po yung Jeff Bulaluhan. Nandito lang po kami sa papuntang bypass. Tumatanggap din po ako ng catering. Pag po gusto nyong makontak ang number ko, 0922-368-8255. Tumawag lang po kayo sa number na yon. At pag gusto nyo po ang service namin, nandito lang po ang Jeff Bulaluhan para handang magserbisyo sa kung ano man po yung o-orderin nyo. Pipilitin po namin maging masarap ang aming niluluto para hindi tayo makahiya sa mga pakakainin nyo. Naanyayahan ko po kayo, pag nagawi po kayo ng Bulacan, dumaan po kayo sa amin at matikman nyo ang masarap kong luto sa Jeff Bulaluhan.